Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon, welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Nubali Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo. At tanging kay Kristo mo rin lang makakamtan ang katotohanan na ang iyong katawan ay templo rin ng Espiritu Santo, dahil sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At kapag tinanggap mo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan, at kinilala mo ang Espiritu Santo ang iyong amang espiritual ng iyong kaluluwa, ang kaluluwa mo ay maboborn again sa Espiritu at kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil naging kaisa ka ni Kristo, ng Espiritu Santo ang iyong sinasamba at kinikilala na iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa. Sa araw na to, ang topic ko ay bakit hindi mo dapat iduluhin ang bansang Amerika? Sinabi ni Kristo na suriin niyo ang bawat espiritu kung naging kaisa sila ng Diyos. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na noong World War I, naglaban ang Amerika at ang Espanya. Honestly, sinakop tayo ng mga Roman Catholic leaders. Nilinlang tayo ng mga bulaang propeta ng Roman Catholic leaders, kaya tayo sinakop ng mga Espanyol ang ating bansa. And then, naglaban nga ang Amerika at ang Espanya. And then, ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano, kaya sinakop din tayo ng mga Amerikano. Suriin nyo sa puso't isipan nyo, ano yung mabuting idinulot ng Amerika, ang bansang Amerika sa ating bansa, para iduluhin ng mga tao sa ating bansa. Honestly, ang umiidolo lang naman din sa mga Amerikano ay yung mga dilawan. Yung sina Trillanes, sina De Lima, yung si na Leni Robredo, si Juan Ponce Enrile. Kasi si Juan Ponce Enrile, katulong yan sa pagpapabagsak sa rehime ni dating late President Ferdinand Marcos. Siya yung nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos na nakipagsanib pwersa sa mga Amerikano at sa mga Roman Catholic leaders na silang mga nanakop sa ating bansa. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan. Anong mabuting idinulot ng relihiyong Romano-Katoliko sa atin nung tayo sinakop ng mga Espanyol? Anong mabuting idinulot ng Amerika nang sinakop tayo ng Amerika? So, bakit mo iiduluhin ang mga kampo na kadiliman na silang nanakop sa ating bansa? Ang Amerika, honestly, ay ahas at ulupong, user na nanlilin lang para maghasik ng kaguluhan. Sinabi ni Kristo na suriin nga ang bawat espiritu. Honestly, sinakop tayo ng mga Amerikano. Tapos noong pinasabog ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii noong 1941, yung mga Amerikano dahil sinakop nila tayo, yang si Douglas MacArthur pumunta yun sa ating bansa. Ginawa tayong allies ng Amerika. Pero ang katotohanan, ang ginawa ng mga Amerikano ni Douglas MacArthur, pumunta lang sila sa ating bansa para yung mga Hapon ay papuntahin sa ating bansa at ginawang battlefield ang ating bansa noong World War II. Kaya maraming mga kababayan tayo sa ating bansa, yung ating bansa ang nadurog doon sa World War II
laban sa mga Hapon. Dahil nagpunta yung mga Amerikano sa ating bansa, pero ang ginawa ng mga Amerikano, user kasi ang Amerika, ang mga tao sa ating bansa ang pinalaban sa mga Hapon. Imagine ninyo kung gaano kademonyo ang Amerika, ang bansang Amerika. Dumating sila sa ating bansa, ginipit tayong mga tao sa ating bansa, inalipin nila ang ating bansa. And then, nung World War II, ginamit nila tayo, ang ating bansa, para wasakin sa World War II. Ngayon, sa mundo ng politika, sa mundo nating ginagalawan, in millennial time, ang feeling ng mga Amerikano, sila yung mga Diyos dito sa mundo na dapat mong sundin. Pero gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na pinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa katawan nating mga tao. At ang Espiritu ng Espiritu Santo ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang Amerika. Ang Amerika ay isang ulupong na bansa na nanakop sa ating bansa, na naghasik ng kadiliman at kahirapan sa ating bansa, na magpasa hanggang ngayon, minamanipula, dinidiktahan ng Amerika ang leader sa ating bansa. Honestly, ang hindi lang madiktahan ng Amerika sa ating bansa na naging pangulo ay si dating late President Ferdinand Marcos at saka si Tatay Digong. Yang si Bongbong Marcos, puppet din na rin niya ng Amerika dahil kinuha niyang advisor si Juan Ponce Enrile na siyang naghuda sa kanyang ama. Honest lang, labanan dito sa ating mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kampo ng kadiliman. Ang Roman Catholic leaders at American leaders ay mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa, na nilang sa ating mga ninuno, nananakop sa ating mga ninuno, na nagasik ng kaguluhan sa ating bansa at winasak ang ating bansa. Hindi nyo dapat idoluhin ang Amerika dahil ang Amerika ay isang ulupong na kampo ng kadiliman. Ang puso ng Amerika, honestly, ang espiritu ng Amerika ay sa demonyo. Layunin ng Amerika na manakop, manlinlang, manggamit, pero sila yung totoong magnanakaw at diktador, hindi si dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos, wala naman siyang ninakaw sa sarili niyang bansa eh. Wala siyang sinakop na bansa, kundi ang Amerika lang ang nagnanakaw ng lupain ng ibang nasyon. At ang Amerika ang nagmamanipula sa politika ng bawat nasyon na gusto nilang manipulahin. Honestly, ang gusto ng Amerika, siya yung pinaka-the best na nation dito sa buong mundo, na dapat lahat ng bawat nasyon ay magbabow down lang sa Amerika. Pero sa realidad ng mundo natin ngayon, na naglalaban-laban ng mga bawat bansa, hindi mapayuko ng Amerika si Putin, ng leaders ng Amerika. So, ang ginawa nitong mga Amerikano, hinikayat ang mga taga-Europe na sumapi sa kanya, na gawin niyang allies, ang NATO leaders, ang European Union, na maging allies ng Amerika para tulungan ang bansang Ukraine na palabanin sa Russia. Honestly, ugali ng Amerika ang manggamit. Ayaw niyang lumaban ng diretsa, ginagawa niyang bait ang isang bansa para palabanin sa bansa na hindi niya gusto. Nung naglaban ng Hapon, nung pinasabog ng Hapon ang Pearl Harbor, pagkatapos tayong sakupin ng mga Amerikano, nung nagkaroon ng Second World War II, ginamit ng Hapon ang ating bansa, ng Amerika ang ating bansa para palabanin sa Hapon.
Pumunta ang mga Amerikano para imbitahan ng mga Hapon na pumunta sa ating bansa at durugin mismo ang ating bansa. Ngayon, itong nangyayari sa Ukraine is a reflection what's going on from the past in our nation. Na ginagamit ng Amerika ang Ukraine na maging pain para palabanin kay Putin. So, ang nangyari ngayon, dahil hindi mapayuko ng Amerika ang Russia na mag-bow down ba sa Amerika, na iduluhin ang Amerika. Ginawa ng Amerika, nilinlang niya ang ibang mga nasyon na kumampi sa kanya, na kumampi kay Zelensky, magsama-sama silang lahat para kalabanin si Putin. Pero si Putin hindi nila kayang talunin dahil si Putin nasa panig din ng banal na espiritu. Ang Espiritu Santo ang nangangalaga sa kanya. Namumuhay din siya na may pagpapahalaga sa espiritu at katotohanan. Honestly, ang trato ni Putin sa Ukraine ay kapatid. Pero dahil nga itong si Zelensky ay naging puppet ng Amerika, kinalabanan ni Putin si Zelensky, yung bansang Ukraine, dahil mas umayon itong si Zelensky sa mga Amerikano at sa mga European nation na iba. Pero kung titingnan nyo sa labanang to, ano bang nangyari? Sino ba ang nananalo? Sino ba yung nadudurog? Honestly, ang Ukraine durog. Sa labanan ng Russia at ng Ukraine, durog ang Ukraine. Binitray ng Amerika si Zelensky. Nawasakan mismo ang sarili niyang bansa. At yung mga kasundaluhan niya, pinalaban ng mga Amerikano sa mga taga-Russia. Ganyan katuso ang Amerika. Tapos iiduluhin niyo yung Amerika. Honestly, ang Amerika, ang puso niyan ay sa demonyo. At ang sinasamba ng Amerika ay ang dolyar. Honestly, mainit ang dugo ng Amerika sa China at sa Russia. Dahil nga yung bumuo kasi itong Russia, China, Brazil, I think India at South Africa ng BRICS na siyang ipapalit sa gagawin nilang ginto yung pakikipagtransaksyon sa iba't ibang nasyon. So ngayon, kapag nangyari yon, mawawala ng value ang dolyar. So ito yung ipinagpuputok ng butse ng Amerika na hindi nakikita ng maraming tao. Na ang Amerika, siya yung nagmamanipula at nanlilinlang sa mga bawat bansa para kalabanin yung mga nasyon na hindi niya gusto. Honestly, si Tatay Digong noon, hinihikayat ng Amerika na palabanin sa China. Pero dahil si Tatay Digong madiplomasya, mabuti siyang leader, dahil alam niya na ang labanan naman ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Obviously, ang minumura ni Tatay Digong yung mga Amerikano, dahil ang mga Amerikano ay ipokrito, mga pakialamero. Yung kanilang bansa na hindi nga nila maayos-ayos, tapos manghihimasok sila sa politika sa ating bansa. Ito yung ikinagagalit ni Tatay Digong sa mga Amerikano. Sinakop ng mga Amerikano ang ating bansa, then ninakaw nila yung yaman din sa ating bansa, and then inalipin tayo ng mga Amerikano. Tapos ang Amerika, ang tingin nila sa atin, tuta o aso na susunod-sunod sa kanila. Yun ang ayaw ni Tatay Digong. Kaya gusto ni Tatay Digong ding ibalik yung pangalang Maharlika, kaya na sinabi niya na tama talaga si Marcos, si dating late President Ferdinand Marcos, na dapat talagang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga demonyo na kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa.
Dahil honestly, ang totoo namang pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Ang pangalang Pilipinas ay kinuha yan sa pangalan ng demonyo at Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng katotohanan, Espiritu ng katotohanan, Diyos ng hustisya at Diyos ng katarungan. Ang Amerika, ang sinasamba nila na kanilang Diyos ay ang kanilang dolyar. Makita mo yan sa pera ng Amerika. Nasusulat sa likod ng pera ng Amerika, "In God we trust." Honestly, ang Roman Catholic leaders at American leaders ay mga Illuminati, mga oligarko, mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa na silang sumikil sa kalayaan at kapayapaan sa ating bansa, na dapat nang lupigin dahil sila yung mga kampo ng kadiliman. Honestly, babagsak ang dolyar, mawawalan niya ng value. Makikita ng mga tao kung sino talaga ang masama. Darating ang panahon, in God's will, I pray to the Holy Spirit that all people all over the globe will see the truth that the American nation is the beast nation who is implementing the war, and America is the one who's bringing confusion in the politics of other nations because they are the one who's manipulating and dictating to the other leaders worldwide what they gonna do, because the American leaders thinks that they are the God in this world. But honestly, to tell you the truth, the Holy Spirit that's indwelling in our body is the only one God that we should honor with our body. Because the Holy Spirit is the Lord of hosts that gives us life that we should honor. Not the American leaders. The American leaders are hypocrites. They are servants of Satan. They are antichrists that are doing blasphemy against the Holy Spirit. And we people all over the globe, we should honor only the Holy Spirit as our Creator and Heavenly Father, so that our soul will be free from sin, to be born again in the Spirit as a new creation of God, to defeat the sin. Because sin is the eternal, the pandemic disease that should need to be defeated. Sin is death. Because of sin, our world is in great tribulation. Satan is the devil, and the Holy Spirit is the Holy Father, who is the Almighty Father, the Lord of hosts, is giving life to us. America and Roman Catholic leaders are the rulers of the darkness in this world. Their kingdom and their power soon will be defeated, because many people all over the globe will see the truth that the Holy Spirit that's indwelling in the body of every humankind is the only one God that will come to defeat Satan, the evil forces of Satan, and the rulers of the darkness in this world. Honestly, America and the Roman Catholic leaders who arrive in the nation of Maharlika are the evil forces of Satan that has destroyed our freedom in our nation. This is the gospel of God. The Holy Spirit that is in me is revealing the truth that He is the only one, Almighty Father, that we should honor with our body, so that our soul will be free from sin, and this nation, this world will be free from sin. Once all people all over the globe will honor, praise, worship, and glorify the Holy Spirit with their body as their Creator and Heavenly Father. Thank you for your listening, and till next time. Bye!